Like I promised sa part 1 ng aking vlog dito sa Barangay Luod, eto na yung aming pupuntahan na sinabi ko noong vlog na nagbabiyahe pa lang kami. Ito ay dito sa Barangay Luod, Patnanungan, Quezon. Ito'y isa sa kuwebang kanilang ipinagmamalaki. Yes, isa lang ito. Ibig sabihin, siya po ay more than one honey dahil dalawa ang pinagmamalaki nila. Pero sa ngayon, ito lang munang unang kuweba ang aking ipa-vlog. At take note, hindi po ito naka-fast forward, hindi po ito naka-fast forward at buong loob po ng kuweba ay aking ipapakita sa inyo. Actually, hindi pala ako at ang asawa ko dahil siya ang magiging videographer natin for today's video. So, enjoy po ninyo at nang maranasan nyo na rin namang makarating sa kanilang kuweba. Sabi ni Kapitan, magagawa sila ng resolution na ipatutupad para maging isa sa tourist spot nila ang kuwebang ito. Pero syempre, magkakaroon sila ng mga daming do's and don'ts dahil napakaraming kabag po dito. Actually, parang 1,000 kabag po ang nakita namin. Ang kabag ay isang uri ng paniki na matatagpuan sa mga probinsya ng Quezon. Marami po dito sa Quezon na ganyan. Tapos ang ganda ng kuweba, ang ganda ng mga formation ng stalactites at stalagmites. Yes. O, i-search na lang kung ano yun. Basta alam ko, natatandaan ko, ito ay nabubuo ng thousands of years. So, ayan, hirap na hirap ako nito pangangapa, kaya binigyan na ako ni Ate Tumay ng ilaw dahil hindi ko makita panay ang pangangapa ko, hindi ko ma-enjoy ang paniningin. Kaya salamat po sa binigay sa aking flashlight at ayan, nakakapag-ilaw na ako at mas na-enjoy ko na ang view. Actually, hinahawak-hawakan ko yan pero wag po kayo mag-alala dahil buong ingat po akong humahawak. Medyo dampi lang talaga. Tinitingnan ko kung meron siyang tubig-tubig dahil parang nagmumoy sila. And later, makikita nyo na talagang meron palang mga klase ng bato na parang siyang crystalline talaga. As in, natural siya na parang siyang nag-spark, na parang siyang, ay basta, maganda siya. Parang mga bituin sa langit pero yung klase nakadikit yung mga bituin may liit doon sa bato. Pasensya na nga lang po dahil hindi pa rin nabigyan hustisya ng aking cellphone ang ganda ng kuwebang ito. Lalo na yung mga nag-i-spike ng mga bato. Kung hindi ako nagkakamali, crystalline na tawag doon. O kung mali ako, please correct me. Feel free to correct me dahil hindi po ako familiar sa mga ganito. Lalo't first time ko nga nakapasok sa kuweba. Although, meron naman ako nakapanood na ilan-ilan tungkol sa mga bato. Katulad nga masalog na. Basta ayun. Ayoko nang isa-isahin pa. Kung kayo po'y naririndi na sa boses ko, pwede nyo naman pong i-mute ang inyong cellphone. Basta enjoy nyo pa rin po na panoorin ito para ma-experience nyo ang ganda ng kanilang kuweba. Hello po kay Sir Carlo. Yan. Kasama namin asawa siya ni Janelle. Barkada namin siya since high school ng aking asawa. Ka-parachute ministry nga namin siya. Dito kaya nai-stranded kumbaga sa nagbiyahe ang aking asawa pag video ay dahil ang daan nito ay bato-batuhan. Ang hirap niyang maglakad. Kailangan maging maingat ka dahil baka masaktan ka. Para ding pagmamahal yan, kailangan moong ingat tayo sa ating partner nang hindi nila tayo masaktan at vice versa syempre. Dahil kahit mabait malalaki, tao lang tayo, pwede tayong makagawa ng pagkakamali. Ang mahalaga, bumabawi tayo dun sa mga pagkakamaling yun. At hanggat maaari, iniiwas natin gumawa ng mga bagay na ikakasakit ng ating mahal. Yung bagay naman tayo pag nagmamahal tayo, dobling sakit sa atin kapag nasasaktan sila. Kaya dapat, hindi tayo gagawa ng bagay na ikakasakit nila. Lalo na yung pag-cheat, ay, it's a big no-no for me. Lalo na dun sa mga nangako na, yung kasal na,
ay dapat tayo tapat lang dahil magkakasala tayo hindi lang sa Panginoon kundi sa mata ng batas at lalo-lalo sa mga anak na maaapektuhan. Bayan ako pati nakakapag-emote, char. O basta enjoy na lang yung panonood ninyo. Oh, 'di ba? May paglingon pa ako kay Jo, paganda pa. Yan ay pababa, medyo pababa siya talaga, kaya talagang dapat mag-ingat dahil baka yung ulo ay mauntog. Makalimutan ko, mahal ko pala ang aking asawa. Ay, charot lang. Peace you. Siyempre, kahit anong mangyayari, nakatodo helmet na ako. Lalo na yung asawa ko. Ay, doble-doble ang helmet, invisible lang. Dahil baka matauhan, ay bigla akong makalimutan. Ay, andun na. Pagkalampas nga namin din sa kurbadang yun na pababa, ay paglabas pala ay isa siyang malaking space na mas malaki na kaysa kanina. Kaya medyo na-stuck kami dito at talagang ini-enjoy namin yung gaganda ng mga bato na yan. Kasama nga namin, ayan si Janelle, busy din siya pag-video, tapos napakaraming kabag, kaya sabi ko, tahimik lang kami, talagang naglalabasan ang mga kabag, kaya kami na yan ay bawal mag-ingay, tapos na sila medyo nilalagyan ng liwanag, kaya hindi na ganun kakita yung mga kabag. Siyempre, expect nyo kapag pumasok kayo dito nga pala, ito ay mapanghipo, kasi siyempre, yung mga dumi ng mga kabag, yan nga ay yung daan, makikita mo ay kulay itim dahil sa kanilang mga dumi. As in, bawat part ata niya napakadaming kabag, din niya yata yung pinaka part nila na tiniterhan. Ang kasama na yan si Ate Tumay, nauna si Kapitan, tapos si ex-Kapitan na siya nagtutor sa amin, asawa siya ng dating Kapitan nila. Saka may kasama silang isa na not sure ako kung parang tanod din pala siya. Driver siya ni Kapitan na kanina, yung binibigyan ko ng ilaw, si Kuya. Shout out po sa inyo. Salamat po sa lahat ng mga sumama sa amin at nag-tour. Pero sana kapag na-open ito in public, please lang po sa lahat po ng mga pupunta dito, makipag-coordinate po muna kayo sa Sangguniang Barangay para po maayos po kayo masistihan at malaman nyo ang mga do's and don'ts. Dahil meron nga po sila mga ipapatupad ng mga batas nila bago po mawagawa itong tourist spot. Siyempre, kahit ini-enjoy natin, dapat kailangan natin pangilagaan ang ating kalikasan. Lalo yung mga ganitong God-given talaga, na talagang thousands of years bago mabuo yung mga bato-batong yan. Kaya ingatan po natin na huwag tayong makasira. Mahal yun. Ayos mo yan. Ito yung binaan naman ang tubig. Nung una nga palang pasok namin dito, may timnaan parang ang lamig-lamig niya. Alam mo yun, yung parang pinagdadaanan siya ng maraming hangin. Pero may part naman talagang pawis-pawisan na kami. Dahil napakainit na niya, napakabanas na niya. Parang wala naman ng hangin na makikita. Pero yan, tinitingala nilang yan. Mamaya ipakikita ko sa inyo kung ano yan. Para siyang, alam mo yun, yung parang tunnel sa loob ng kuweba. Ganun yung pinagtitinganan namin yan. Sabi ko sa asawa ko lumapit at ipakita niya sa video. Dahil sa siyang tunnel, pero pataas pa tunnel, kumbaga. Sa mga palabas, yung mga nakapanood ko sa mga horror movies, mga nilalagyan ng mga monster, ganyan. Kasi parang nakakatakot naman. Kaya umalis din ako agad dyan dahil parang ako nakakaisip ng kung anong kahororan. Hindi ba, ang hilig man, tas takot naman. Yun nga lang, hindi siya masyadong naipakita ng cellphone ko kung gaano siya paganda. Pero sobrang taas pa po niya na parang nga siyang tunnel, pataas nga lang. Point ulit, diba? Para nakakabobo na. Ewan ko ba. Pasensya na po kayo sa voice over ko dahil hindi ko na alam kung anong dapat kong sabihin. Basta sure ako ay gusto kong iyain yung panoorin. Ang tagal nga namin naglalakad-lakad niyan dahil bawat talaga makita namin lalo't magandang formation ng bato ay talagang aming tinititigan. At meron pa nga kami pag-describe kung anong nakikita namin dun sa mga batong iyon. Meron parang pakpak na anghel, merong babaeng parang nakagown at kung ano-ano pa.
Kailangan dito napakatalas ng imagination mo. Bahala ka na mag-imagine kung anong makikita mo. At mamaya nga ay meron pa diyang maiituro si Kap na nakan daw ay iba ang hugis na kami naghalak-hakan. Ibig sabihin, naintindihan ni Biwa ni Bito hanggang sa kung ilan kami kung anong naiisip namin. Dahil para talagang ganun ang itsura niya. Pero syempre alam ko na pick up niyo na kung ano yon dahil nga naghalak-hakan kami. Bahala na kayo sa mga green-minded ninyong isipan. Paggawa ng hininipo. Matilis yun ay. Alam niyo bang 1,000 years bago kayo makabuo ng ganyan? Yes, 1,000 years. Bago ka makabuo ng isang mga ilang sentimeter ng ganyan. Parang pakpak ng anginan. Kaya, ganda beauty mo. Ay, ano yun ah? Labasan na? Magturo. Ay, sorry. Puro. Ganda nito. Sorry na. Ibitin mo dito pumunta rin. Dito ako sa side ko. Nauutot ako. Ano din ate? Labasan ko po yun. Mga ano lang po. Ako yung panong 3 beses nakaparito. Ngayon ako nakapasok. Dati hindi talaga ako nakapasok. Dito mo ka na maghalo. Ayun nga, at pati pala si Kapitan na aming kasama ay first time lang niya makakapasok dito sa kuweba dahil kahit taga doon daw siya ay takot siyang pumasok. Buti na nga lang at kami ay nag-agla kaya bayo naka-experience din ang Kapitan. Talo kaya tayo ng ano yung tao. Yan, sinasabi ko. Hindi dyan lang yung buhay. Yan. Yan. Ito yung naputol. Bebe ito yung buhay. Ganda white. White yun. Yan ay akala siguro ng mga ano ay. Siguro tubig Hindi din. nila alam may 1,000 years. Baka makabuo ng mga ganyan. Ay siguro ito yung naupuan. Inupuan. Pero yung talagang loob niya, ano ito yun? Tubig niya na. Parang ano. Yan ang mga ganda Malutong, parang malutong. Yung parang pa-crown siya, parang pa-chandelier, ano. Damay pa ng mga kapag-peso mo. Maliit pala nila. Maliit lang po pala sila, no? Yung formation na naman to. Nabubuo yata yung mga yan dahil sa tulo niya. Yes po. Dahil sa tatak ng tubig. Ganda ito kabuo. Para siyang mga chandelier. Ito lang pala yung maiksi. Dito. Meron parang kuweba din doon. Hindi mo ito ng pataas. Para sa shell. Sa dagat. Yung pagkano sa niya. Iba. Dito ka mo press. Diba? Parang mas Buwan ba yun? Ito ah. ano ba yung shell naman? Ano? Pataas. Wala. Barang na ako. Sabi ko nakalabas. Nakunan natin yan. Sa ako babalik na ito yung galing. Alam ko na yung mga yun. Kasi nang gagaling. Gamba. Gusto niya talagang Ano tawag dito? Wala ko na yun. Ito yung pinasukan din natin? Ah, okay. Umikot lang pala. Dito mo kami isa-isa. Perfect sila kasama natin. Madali lang. Maan lang naman yung mga. makabuo na istorbo ba yun? Nagsisigay pa rin sa labas. Napasok na yung mga kabag. Umalis na tayo ay. Dami na. Ayan na oh. So, dapat mading mga pag-ano hindi ka saan.
Ibig sabihin talaga pinupuntahan talaga dito ha eh. Ano ko na paspasan dito? Pag mahal na araw. Tapos nag-iiwan mo lang kayo pagkatapos silang Saan mo nakakuha yan? Pakita mo. Bakit po ma'am? Halisin natin. Para ito ikaw panatilihin natin yung kanyang nasuan. Yun ang kapag may mga Bawal kalat dito na. mag-inom. May mga kalat na. Bawal mag-inom. Para doon sa may kay hindi na siya pupuntahan ng tao. Ganda. Pwede ito yan ng tourist spot po. Entrance, 21. Yung ginabo lang ay nakakita ng May isa pa po. Masulit natin. May isa pa?